Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ako. Isang tapat na asawa, isang mapagmahal na ina, isang babaeng hinahangaan ng mga kapitbahay dito sa Davao. Pero sa loob ng 6 na taon na nasa Japan si Leandro, unti-unti akong namatay nang walang nakakapansin. At nung dumating si Lucio, hindi ako naghahanap ng kasalanan. Naghahanap lang ako ng isang tao na makakakita sa akin bilang isang babae. Hindi lang bilang tagatanggap ng padala buwan-buwan. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung naramdaman mo ang lamig ng kama sa loob ng 2,000 gabi, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang parehong bagay? Minsan, kapag nakatingin ako sa salamin ngayon, hindi ko na masyadong nakikilala yung babaeng nakatingin pabalik sa akin. Masyado nang maraming guhit sa paligid ng mga mata ko na hindi lang galing sa pagtanda, kundi galing sa mga gabing hindi ko na mabilang kung ilang balde ng luha ang inubos ko. Kung alam ko lang noong araw na yon, kung alam ko lang na ang bawat tawa at bawat haplos ay may katumbas na singil na hindi ko kayang bayaran, baka hindi ko binuksan ang pinto. Baka hinayaan ko na lang na masira yung bubong namin noong umuulan. Pero tanga ako noon. O baka hindi tanga. Baka uhaw lang talaga. 6 na taon. 6 na taon na ang tanging ugnayan namin ni Leandro ay yung maliit na screen ng cellphone. 10:00 ng gabi dito, 11:00 doon sa Osaka. Pagod siya, madalas ay nakahiga na sa maliit niyang apartment. Suot yung kupas niyang asul na t-shirt na may mantsa ng grasa sa balikat. Kumain na ba kayo ni Tomas? Kamusta ang school? Magkano ang kailangan niyo sa kuryente? Yun lang, paulit-ulit. Para kaming nagbabasa ng grocery list kaysa nag-uusap bilang mag-asawa. Minsan, sinusubukan kong maglambing. Sinusuot ko yung manipis na nightgown na binili ko sa mall, yung kulay pula na alam kong gusto niya dati. Pero ang isasagot lang niya, Win, maaga pa ako bukas. Maraming overtime. Matulog ka na. Ang sakit. Yung rejection na nararamdaman mo kahit libo-libong kilometro ang layo niya, mas matalas pa sa kutsilyo. Ibinababa ko ang telepono at haharap ako sa malaking kama namin. Yung kama na binili niya mula sa unang malaking bonus niya sa Japan. Malambot, mamahalin ang bedsheet pero napakalamig. Pakiramdam ko, hindi ako asawa. Pakiramdam ko, isa lang akong housekeeper na binabayaran para alagaan ang anak niya at ang bahay niya. Hanggang sa isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan dito sa Davao. Ang lakas ng hangin, parang lalaklakin ang mga bintana namin. At doon ko napansin, tumutulo na pala ang kisame sa may kusina. Natataranta ako kasi si Tomas natutulog sa loob. Tinawagan ko si Leandro pero hindi sumasagot. Busy sa planta. Nakalimutan ko, Sabado doon. Mas mahaba ang shift niya. Sa desperasyon ko, tinawagan ko ang taong sinabi ni Leandro na takbuhan mo kapag may problema tayo. Si Lucio. Hindi pa lumilipas ang 20 minutos. Narinig ko na ang ingay ng lumang pick-up niya sa labas. Pagbaba niya, basang-basa siya. Suot niya yung itim na sando na bakat, ang matitigas na braso. May bitbit na hagdan at toolbox. May amoy siya na hindi ko nakakalimutan kahit kailan. Amoy ng gasolina, lumang bakal, at yung pamilyar na pabango na ginagamit niya noong kami pa. Bago ako pinilit ng pamilya ko na magpakasal sa isang stable na lalaking tulad ni Leandro. Win, nasaan ang tulo? Tanong niya. Hindi siya tumitingin sa mga mata ko. Alam kong iniiwasan niya ang tingin ko. Habang umaakyat siya sa kisame, nakatayo lang ako sa ibaba. Nakatingin ako sa likod niya, sa bawat galaw ng kalamnan niya habang inaayos ang butas. At doon, sa gitna ng ingay ng ulan at dilim ng kusina, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon. Isang pintig sa puso ko na hindi ko naramdaman sa loob ng 6 na taon. Salamat, Lucio, sabi ko nung bumaba na siya. Kumuha ako ng tuwalya para ipunan sa mukha niya. Doon lang siya tumingin sa akin. At sa maikling sandaling yun, parang huminto ang ulan.
May isang tanong sa mga mata niya na hindi niya masabi-sabi. At sa loob-loob ko, natatakot ako dahil alam ko ang sagot. Sana hindi ko na lang inabot yung tuwalya. Sana hinayaan ko na lang siyang mabasa. O sana, kumuha na lang ako ng basahan at ibinato ko sa kanya mula sa malayo. Pero hindi. Iniabot ko ang puting tuwalya at sa sandaling magtagpo ang mga daliri namin, doon ko naramdaman yung kuryenteng matagal ko nang kinalimutan. Ito yung hirap sa pagbabalik tanaw. Ngayon, alam ko na kung gaano kapanganib ang sandaling yon. Pero noong hapon na yon sa Davao, habang humahagupit ang ulan sa labas, ang alam ko lang, nilalamig ako sa loob ng sarili kong bahay. At ang taong nasa harap ko lang, ang tanging nagbibigay ng init. Salamat, mahinang sabi ni Lucio. Kinuha niya ang tuwalya pero hindi niya binitawan ang tingin ko. Doon ko napansin yung mga detalye sa kanya na hindi mo makikita sa maliit na screen ng video call. May mga itim na grasa sa ilalim ng mga kuko niya, tanda ng maghapong pagtatrabaho sa garahe. Ang sando niyang itim ay hapit na hapit sa dibdib niyang mabilis ang pagbabataas. Basang-basa, bumabakat ang bawat hugis ng katawan niya at yung amoy niya. Amoy ulan na hinaluan ng lumang leather at yung pamilyar na pabango na ginagamit na niya noong mga bata pa kami. Nakabalot na yung butas sa taas. Pansamantala lang yun, Win. Kailangan talagang palitan yung yero paghupa ng ulan, sabi niya. Pero parang hindi naman tungkol sa bubong ang usapan namin. Sige, Lucio. Magkano ba ang kailangan? Itatanong ko kay Leandro pagtawag niya mamaya. Sagot ko. Pilit na ibinabalik ang usapan sa asawa ko. Kailangan kong banggitin ang pangalan ni Leandro. Kailangan kong paalalahanan ang sarili ko kung nasaan ang hangganan. Ngumiti ng bahagya si Lucio. Pero yung ngawangiti niya, may halong lungkot. Wag na. Ako na ang bahala sa materyales. Kaibigan ko si Leandro, Win. At alam mo naman na hindi kita matitiis. Tumalikod ako para kumuha ng baso ng tubig. Nanginginig ang mga kamay ko. Bakit ba ganito? Bakit sa tuwing magbabanggit siya ng salitang hindi matitiis, parang may kung anong kumakawala sa dibdib ko? Kamusta ka talaga, Win? Tanong niya. Huminto ako sa paglalagay ng tubig. Hindi niya tinanong kung kamusta si Tomas. Hindi niya tinanong kung kamusta ang bahay. Tinanong niya kung kamusta ako. Isang tanong na 6 na taon nang hindi itinatanong ni Leandro sa paraang ganito. Yung may tunay na malasakit, yung handang makinig sa sagot. Okay lang naman, pagsisinungaling ko. Sanay na. Alam mo naman, buhay OFW wife, tiis-tiis para sa kinabukasan. Tiis? O unti-unting namamatay sa lungkot? Mabilis akong lumingon sa kanya. Balak ko sana siyang pagsabihan, pero napatigil ako. Malapit na siya sa akin. Masyadong malapit. Amoy na amoy ko ang singaw ng init mula sa basang katawan niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lucio. Bulong ko. Kaibigan ka ni Leandro. Alam ko. Yun nga ang masakit. 'Di ba? Kaibigan niya ako. Kaya alam ko kung gaano kanya napapabayaan. Alam ko kung paano kanya naiiwang mag-isa dito habang siya puro trabaho lang ang iniisip. Hinaplos niya ng bahagya ang braso ko. Isang maliit na haplos lang, pero parang nanunuot hanggang sa buto ko. Nakikita kita, Win. Nakikita ko yung pagod sa mga mata mo na itinatago mo sa lahat. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong sumigaw at palayasin siya sa bahay ko. Pero bakit ang bigat ng mga paa ko? Bakit parang ang sarap pakinggan na may isang taong nakakaalam na hindi ako okay? Na hindi sapat ang perang ipinapadala buwan-buwan para punan yung butas dito sa loob ko? Umuwi ka na, Lucio. Gising na si Tomas. Sabi ko, kahit ang totoo ay mahimbing pa ang tulog ng anak ko sa kabilang kwarto. Tumango siya, kinuha ang kanyang toolbox, pero bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya ulit. Win, kung kailangan mo ng makakausap, yung totoong usap, nandito lang ako. Alam mo yan, nung sumara ang pinto, napaupo ako sa sahig ng kusina.
Doon lang ako nakahinga ng maluwag, pero kasabay nun ang pagpatak ng luha ko. Galit ako. Galit ako kay Leandro dahil wala siya rito. Galit ako kay Lucio dahil nandito siya. Pero higit sa lahat, galit ako sa sarili ko. Dahil noong hinaplos niya ang braso ko, hindi ako lumayo. Sa loob ng ilang segundo, hinayaan ko ang sarili kong maniwala na mahalaga pa rin ako. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Leandro. Gusto kong marinig ang boses niya. Gusto kong bawiin ang sarili ko mula sa pakiramdam na, yun. Pero nung sumagot siya, ang bungad niya sa akin ay, Win, mabilis lang to ha. May deadline kami. Natanggap niyo na ba yung padala ko? Pambayad yan sa tuition ni Tomas. Leandro, muntik nang bumagsak ang kisame sa kusina kanina. Sabi ko, umaasang mag-aalala siya. Oo. Sabi ni Lucio pupuntahan ka niya. Ayos na ba? O sige, mauna na ako. Ingat kayo riyan. Click. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa kisameng inayos ni Lucio. Doon ko napagtanto, ang asawa ko, ipinagkakatiwala ako sa ibang lalaki. Dahil mas mahalaga sa kanya ang overtime. Habang yung ibang lalaki na yon, handang suungin ng bagyo para lang masigurong hindi ako mababasa. Nandun ako sa ganoong pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text message. Lucio, nakalimutan ko yung lighter ko sa ibabaw ng refrigerator nyo. Balikan ko na lang bukas o itago mo muna. Huwag mong hayaang makita ni Nanay Milagros. Baka kung ano pang isipin. Napatingin ako sa taas ng ref. Nandoon nga isang pilak na lighter. Maliit na bagay. Isang simpleng bagay na naiwan. Pero alam ko at alam niya, hindi lang lighter ang naiwan niya sa bahay na to. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang maliit na kasinungalingan. Dahil nung gabing yun, nung tinanong ako ng aking boses konsensya, kung dapat ko bang sabihin kay Leandro ang tungkol sa lighter, ang isinagot ko sa sarili ko ay, bakit pa? Maliit na bagay lang naman to. Pero sa mundong ginagalawan ko, walang maliit na bagay. Ang bawat maliit na lihim ay parang anay. Unti-unting kinakain ang pundasyon ng bahay mo hanggang sa isang araw. Magigising ka na lang na gumuho na ang lahat sa ibabaw mo. Sana itinapon ko na lang yung lighter na yon sa basurahan o kaya iniwan ko na lang sa labas ng gate para doon na lang niya pulutin. Pero hindi. Inilagay ko sa loob ng isang lumang garapon ng biskwit sa likod ng mga dilata sa pantry. Isang maliit na pilak na bagay, pero sa tuwing bubuksan ko yung cabinet, parang humihinga ito. Parang nagpapaalala na may isang lalaking pumasok sa teritoryo ng asawa ko at nag-iwan ng marka. At doon nagsimulang maging madalas ang pagpunta ni Lucio. Isang araw, may dalang isda dahil sobra daw ang huli sa palengke. Sa susunod na araw, dadaan para tingnan kung tumutulo pa ba ang kisame. Kahit alam naming pareho na tuyong-tuyo na ang labas. Win, dinalhan ko si Tomas ng paborito niyang siopaw. Sabi niya isang hapon. Nasa sala kami. Si Tomas, tuwang-tuwa na kumakain sa harap ng TV. Nakatingin ako kay Lucio. Nakasuot siya ng malinis na polo shirt ngayon. Amoy bagong ligo. At may kung anong liwanag sa mga mata niya na hindi ko nakita nung huling beses. Salamat, Lucio. Pero baka kung ano nang isipin ng mga kapitbahay. Alam mo naman dito sa atin, kahit pag-utot ng aso, ginagawang balita. Biro ko. Pero may kaba sa dibdib ko. Hayaan mo sila, Win. Kaibigan ako ni Leandro. Alam ng lahat yun. At saka, sino ba namang mag-iisip ng masama sa isang taong tumutulong lang sa mag-ina ng kaibigan niya? Gusto kong maniwala. Gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na tulong lang to. Pero kapag nagtatama ang mga paningin namin, kapag aksidenteng sumasagi ang balikat niya sa akin habang naglalakad kami sa makitid na pasilyo ng bahay, alam kong nagsisinungaling ako sa sarili ko. Doon pumasok si Nanay Milagros. Ang biyenan ko ay parang isang radar. Hindi siya nagsasalita ng marami. Pero ang mga mata niya, yung mga mata niyang singtalim ng agila,
Parang binabasa ang bawat hibla ng iniisip ko. Amoy mentol at amoy ng kahoy na rosaryo ang lagi niyang dala kapag pumasok siya sa bahay. Yung tunog ng pag-click ng mga butil ng rosaryo niya, parang orasan na nagbibilang ng bawat pagkakamali ko. Winona, tawag niya isang hapon habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa altar. Parang madalas dito si Luciano nitong mga nakaraang araw Tumigil ang kamay ko sa pag-aayos ng rosas. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Opo, Nay. Inayos po kasi niya yung bubong nung nakaraang bagyo. Pinapatingin ko lang po kung maayos na talaga. Lumapit siya sa akin. Ang liit niyang babae, pero ang presensya niya parang pader na nagtatakip sa sikat ng araw. Mabait na bata si Luciano, pero alam mo naman ang mga tao rito. At ang anak ko, si Leandro, malayo siya. Ang lalaking malayo, madaling maghinala. Ang babaeng naiwan, madaling matukso. Nay, wala naman po kaming ginagawang masama. Depensa ko. Pero nanginginig ang boses ko. Wala pa, sabi niya. Sabay tingin ng diretso sa mga mata ko. Pero ang kasalanan, Winona, hindi nagsisimula sa kama. Nagsisimula yan sa isang tingin na tumatagal ng sobra sa 5 segundo. Nagsisimula sa isang lihim na hindi mo masabi sa asawa mo. Ingat ka, iha. Ang pader ng bahay na to may mga tenga at ang langit may mga mata. Umalis siya pagkatapos nun, pero naiwan ang amoy ng mentol sa hangin. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang mahuhulog ang puso ko. Noong gabing yun, tumawag si Leandro. Video call. Win, kamusta? Mukhang puyat ka May sakit ka ba? Tanong niya. Nakasuot siya ng jacket. Kitang-kita sa background yung usok ng hininga niya dahil sa lamig ng gabi sa Japan. Wala, Leandro. Pagod lang sa gawaing bahay. Sagot ko. Sige. Si Lucho, nakadaan ba? Sabi niya bibigyan daw niya si Tomas ng bagong basketball. Oo. Dumaan siya kanina. Buti naman. Maasahan talaga yung lalaking yon. Sabi ko sa kanya, bantayan niya kayo. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa kanya, Win. Parang kapatid ko na yan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya, Leandro, huwag mo akong itulak sa kanya. Huwag mong ipagkatiwala ang asawa mo sa taong alam mong minahal ko noon. Pero nanatiling nakasara ang bibig ko. Nung matapos ang tawag, kinuha ko ang lighter sa loob ng garapon ng biskwit. Inilabas ko ito at tinitigan sa ilalim ng ilaw ng kusina. Pinindot ko ang switch. Lumabas ang maliit na apoy. Mainit. Nakakaakit. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula kay Lucho. Lucho, hindi ako makatulog. Naaalala ko yung sinabi mo noon sa Cebu. Yung tungkol sa pangarap nating magtayo ng sariling school. Win, napanaginipan kita kanina. Sana hindi na lang nagbago ang lahat. Binasa ko ang text ng paulit-ulit. Dapat ko itong i-delete. Dapat ko siyang i-block. Yun ang gagawin ng isang tapat na asawa. Pero ang ginawa ko, itinabi ko ang cellphone sa ilalim ng unan ko. Doon, sa dilim, habang nararamdaman ko ang lamig ng kama, ang tanging nagbibigay sa akin ng init ay ang ideya na may isang lalaking hindi makatulog dahil sa akin. Isang hakbang. Isang maliit na hakbang na naman palayo sa pagiging tapat. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Akala ko si Lucho. Pero pagbukas ko, si Nanay Milagros ang nandoon. Hawak niya ang isang pirasong papel. Winona, nakita ko to sa labas ng gate kanina habang nagwawalis ako. Nahulog yata sa bulsa ni Luciano nung umalis siya kagabi. Sabi niya, isang resibo yon. Resibo mula sa isang mamahaling jewelry store. At ang petsa, kahapon lang. Bakit siya bibili ng alahas, Win? Wala naman siyang asawa, di ba? Tanong ni Nanay Milagros. Ang mga mata niya, parang kutsilyong bumabaon sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Alam ko kung para kanino yon.
At alam ko rin na ang susunod na pagkakataon na makikita ko si Lucho, hindi na lang bubong ang pag-uusapan namin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pinalayas noong hapon na yon. Siguro dahil ang puso ko parang tuyot na lupa na biglang nakatikim ng ambon. Alam kong bawat patak may kapalit na baha, pero mas pinili kong huwag munang isipin ang bukas. Mag-aalas 5 na ng hapon. Si Tomas ay nasa labas, naglalaro ng basketball sa court kasama ang mga kalaro niya. Si Nanay Milagros naman, sabi niya ay magpupunta sa simbahan para sa isang prayer meeting. Dapat sana ay kampante ako. Pero ang katahimikan sa loob ng bahay ay parang nagbabadyang bagyo. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ni Lucho. Huminto ito sa harap ng gate. Bumaba siya, bitbit ang isang maliit na paper bag. Ngayon, wala siyang dalang toolbox. Wala rin siyang dalang isda. Nakasuot siya ng puting t-shirt na hapit sa kanyang balikat. At kahit malayo pa siya, amoy ko na ang hinalong amoy ng mamahaling sabon at yung natural na anghang ng balat niya. Win, tawag niya pagpasok sa pinto. Nandyan ba si Nanay? Wala. Nasa simbahan. Sagot ko. Nakasandal ako sa hamban ng pinto ng kusina. Pinapanood ko siyang lumapit. Tumigil siya sa harap ko. Ang lapit niya. Yung init na nanggagaling sa kanya, parang nararamdaman ko na kahit hindi pa kami nagdidikit. Inabot niya ang paper bag. Para sa'yo. Napansin ko kasi nung nakaraan, wala ka ng suot na kwintas. Binuksan ko ang bag. Isang maliit na pulang kahon ang nandoon. Pagbukas ko, kumikinang ang isang gintong kwintas na may maliit na locket na hugis puso. Napakasimple. Pero alam kong hindi ito mura. Ito siguro yung nasa resibo na nakita ni Nanay Milagros. Lucho, hindi ko to matatanggap. Bulong ko. Pero hindi ko binitawan ang kahon. Masyadong mahal to. Ano na lang ang sasabihin ko kay Leandro kung makita niya to sa video call. Sabihin mo pasalubong ng kaibigan, sabi niya. Ang boses niya naging malalim. Parang haplos sa pandinig ko. O kaya, itago mo muna. Isuot mo lang kapag tayo lang ang magkasama. Hindi ako nakasagot. Gusto kong magalit sa kanya dahil tinuturuan niya akong magtago. Pero mas nanaig yung kilig na matagal nang kinalawang sa loob ko. Isuot ko sa'yo? Tanong niya. Hindi ako tumango. Pero hindi rin ako umiling. Dahan-dahan akong tumalikod sa kanya. Inalis ko ang pagkakatali ng buhok ko at hinayaan itong bumagsak sa likod ko. Naramdaman ko ang paglapit niya sa likuran ko. Napakapamilyar ng posisyong ito. Isang lalaking magsusuot ng kwintas sa babaeng mahal niya. Pero ang lalaking ito, hindi ko asawa. Naramdaman ko ang malamig na metal ng kwintas na dumampi sa balat ng leeg ko. Pero mas matindi yung pakiramdam nung sumagi ang mga daliri niya. Ang gasgas ng mga kamay niya. Yung mga kalyong nakuha niya sa pagtatrabaho sa garahe ay parang nag-iiwan ng apoy sa bawat parte ng balat ko na nadidikit niya. Tumagal ang pagkakaayos niya sa lock ng kwintas. Alam kong tapos na niyang ikabit, pero nanatili ang mga kamay niya sa magkabilang balikat ko. Ramdam ko ang hininga niya sa may batok ko. Mabigat, mainit. Win, hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang bawat araw na lumalapit ako dito? Pero kailangan kong magpanggap na wala lang? Bulong niya. Pinihit niya ako paharap sa kanya. Hawak pa rin niya ang mga balikat ko. Ang mga mata niya parang nanunuyo. Parang naghahanap ng permiso na tapusin ang sinimulan namin nung mga bata pa kami sa Cebu. Malito, Lucho, sabi ko. Pero ang mga kamay ko ay kusa nang nakakapit sa laylayan ng t-shirt niya. Alam ko, sagot niya. Lahat ng masarap, laging mali sa paningin ng mundo. Yumuko siya. Dahan-dahan. Ramdam ko na ang dulo ng ilong niya sa pisngi ko. Pipikit na sana ako. Hahayaan na sana ang sarili kong mahulog sa bangin nang biglang bumukas ang pinto sa harap. Winona! Nakalimutan ko ang aking belo. Boses yun ni Nanay Milagros. Mabilis pa sa kidlat kaming naghiwalay ni Lucho.
Napatalikod ako sa may lababo at kunwari ay nag-aayos ng baso habang si Lucio naman ay mabilis na lumapit sa refrigerator na parang may tinitingnan doon. Pumasok si Nanay Milagros. Hindi siya tumingin sa akin. Ang tingin niya ay diretso kay Lucio. Luciano, hindi ko alam na nandito ka pa pala. Akala ko ba ay aayusin mo ang sasakyan ni Mayor? Opo, Nay. Dumaan lang po ako para tingnan yung butas sa bubong ulit. Baka kasi lumala. Pautal-utal na sagot ni Lucio. Lumakad si Nanay Milagros papunta sa kwarto niya. Pero bago siya pumasok, huminto siya at lumingon sa akin. Winona, ayusin mo ang buhok mo. At ang kwintas mo, kumikinang masyado. Parang bago Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakalimutan kong tanggalin ang kwintas. Nakalimutan kong ibalik sa kahon. Oo po, Nay. Regalo po ni Leandro. Dumating po sa padala kahapon. Pagsisinungaling ko. Ang unang malaking kasinungalingan na binitawan ko sa harapan ng biyanan ko. Ganun ba? Sabi ni Nanay Milagros. Ang tono ng boses niya, hindi naniniwala. Akala ko ba ay pambayad ng tuition ni Tomas ang ipinadala ni Leandro? Bakit parang mas inuna niya ang alahas? Hindi na siya naghintay ng sagot. Pumasok na siya sa kwarto niya at isinarado ang pinto. Tumingin ako kay Lucio. Takot ang nakita ko sa mga mata niya. Pero sa ilalim ng takot na, yun may nakita rin akong pananabik. Isang pananabik na alam kong hindi na namin mapipigilan. Umalis ka na, Lucio. Bulong ko. Tumango siya at mabilis na lumabas. Naiwan akong mag-isa sa kusina, hawak-hawak ang laket. Nahugis puso sa leeg ko. Mabigat ito. Parang isang kadena na unti-unting sumasakal sa akin. Pero sa kabilang banda, masarap ang bigat na to. Masarap maramdaman na may isang lalaking handang magbigay ng kung anong wala ang asawa ko. Noong gabing yun, tumawag si Leandro. Video call ulit. Win, kamusta? Si Nanay, nandyan ba? Tanong niya. Oo, nasa loob na, natutulog na yata. Sagot ko. Nakasuot ako ng t-shirt na may mataas na neckline para hindi niya makita ang kwintas. Mabuti naman. Alam mo, Win, malapit na akong matapos dito sa project na to. Baka sa susunod na buwan makakuha ako ng bakasyon. Gusto ko kayong isurpresa ni Tomas. Imbes na matuwa, nakaramdam ako ng matinding takot. Paano kung umuwi siya? Paano kung makita niya ang mga pagbabago sa akin? Win, bakit hindi ka nakasagot? Tanong ni Leandro. Wala. Na-excite lang ako. Pagsisinungaling ko ulit. Pagkatapos ng tawag, pumasok ako sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Inalis ko ang t-shirt ko at tinitigan ng kwintas sa leeg ko. Hinaplos ko ang balat na hinawakan ni Lucio kanina. Pakiramdam ko, marumi ako. Pakiramdam ko, isa akong taksil. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ang nararamdaman ko pa rin ay ang init ng hininga ni Lucio sa batok ko. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Hindi ko ito nailock. Nandoon si Nanay Milagros, nakatayo. Nakatingin sa akin, o mas tamang sabihin, nakatingin sa kwintas na suot ko habang wala akong damit pang itaas. Maganda ang kwintas, Winona, sabi niya sa malamig na boses. Pero alam mo ba kung ano ang mas maganda? Ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, hindi nakakasunog ng balat kapag isinuot mo. Lumabas siya nang hindi naghihintay ng paliwanag. Naiwan akong nanginginig sa loob ng banyo. Alam ko na. Alam na ni Nanay Milagros at alam ko rin na ang bawat hakbang ko mula ngayon ay parang paglakad sa ibabaw ng mga pako. Sabi nila, ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang bugbog o ang sigaw, kundi ang katahimikan. At ang katahimikan ni Nanay Milagros nung mga sumunod na araw, parang lason na unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng bahay namin. Hindi niya ako kinakausap tungkol sa nakita niya sa banyo. Hindi niya tinatanong kung bakit ako nagsinungaling tungkol sa kwintas. Basta nandoon lang siya, nagwawalis, nagluluto,
nagdarasal. Pero ang mga mata niya parang laging nakasubaybay sa bawat paghinga ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakadagan sa dibdib mo bawat gising mo sa umaga? Yung tipong kahit maliwanag ang sikat ng araw sa Davao, pakiramdam mo ay nasa loob ka ng isang madilim na kuweba? Ganon ako. At sa gitna ng takot na, yun, lalong lumakas ang hila ni Lucio. Kasi siya lang ang tanging nagpapadama sa akin na hindi ako isang kriminal. Siya lang ang tanging nakakaunawa na ang kasalanan ko ay bunga lang ng matinding uhaw sa pagmamahal. Isang hapon, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Lucio, Win, hindi ko na kayang pumunta dyan sa inyo. Nararamdaman ko ang tingin ng nanay mo. Parang tutunawin ako sa buhay. Magkita tayo sa labas. Sa apartment ni Belen sa taas ng parlor niya. Safe doon. Mag-uusap lang tayo. Si Belen. Siya ang dati kong katrabaho sa eskwelahan bago ako tumigil magturo. Alam niya ang nakaraan namin ni Lucio. At sa totoo lang, siya lang ang tanging napagsasabihan ko ng mga nararamdaman ko. Win, minsan lang tayo maging tao. Huwag mong hayaang kainin ka ng obligasyon sa lalaking walang ibang ginawa kundi magpadala ng pera. Sabi ni Belen sa akin nung huling beses kaming magkausap. Nung hapon na yon, nagpaalam ako kay Nanay Milagros. Sabi ko, may bibilin mong lang akong gamit para sa project ni Tomas sa school. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya habang nakatingin sa akin, bit-bit ang kanyang rosaryo. Yung tunog ng pag-click ng mga butil, tok-tok-tok, parang tunog ng martilyo na nagpapako sa akin sa krus ng sarili kong konsensya. Pagdating ko sa parlor ni Belen, dumaan ako sa likod na pinto. Umakyat ako sa makitid na hagdan, patungo sa maliit na apartment sa itaas. Pagpasok ko, nandoon na si Lucio. Nakaupo siya sa isang maliit na sofa. Ang liit ng kwarto, kaya ang presensya niya ay parang sumasakop sa lahat ng espasyo. Nandoon yung tatlong bagay sa kanya na laging nagpapahina sa tuhod ko. Yung bahid ng langis sa kanyang t-shirt na parang mapa ng pagod niya. Yung magaspang na balat sa kanyang mga kamay na may mga maliliit na sugat mula sa pagkakabit ng makina. At yung isang maliit na hikaw na pilak sa kaliwang tenga niya na kumikinang sa tuwing gumagalaw siya. Win, sabi niya. Tumayo siya at lumapit sa akin. Lucio, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Simula ko. Nagsimula nang manginig ang boses ko. Alam na ni Nanay Milagros, hindi siya nagsasalita. Pero alam ko, nararamdaman ko. Imbes na sumagot, hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Ang init. Ang laki ng mga kamay niya kumpara sa akin. Huwag mo muna siyang isipin. Isipin mo muna tayo. Isipin mo muna yung sarili mo. Paano ko iisipin ang sarili ko? May asawa ako, Lucio. May anak ako. Pero nasaan siya, Win? Nasaan si Leandro nung umiiyak ka gabi-gabi dahil sa lungkot? Nasaan siya nung kailangan mo ng mayayakap dahil natatakot ka sa bagyo? Wala siya. Pera lang ang ipinapadala niya. Pero hindi pera ang kailangan ng puso mo. Inilapit niya ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala si Nanay Milagros na biglang papasok. Wala si Tomas na gigising. Kaming dalawa lang. Naramdaman ko ang pagpulupot ng mga braso niya sa baywang ko. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Doon, narinig ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, malakas, parang tambol na nagsasabing ito na, yun, wala nang balikan. Win, mahal kita. Alam mo yan, hindi ito nawala kahit kailan. Bulong niya sa buhok ko. Iniangat ko ang mukha ko. At doon, sa maliit at madilim na apartment na yun, naganap ang unang bagay na hindi ko na kayang bawiin. Hinalikan niya ako. Hindi yun yung halik na pilit. Hindi yun yung halik na bastos. Isang halik yun na puno ng pangungulila ng halos 20 taon. Lasang kape, lasang ulan, at lasang kasalanan. Pero sa sandaling yun, hindi ko naramdaman ang kasalanan. Ang naramdaman ko lang ay ang pagbabalik ng buhay sa loob ng tuyong katawan ko. Tumagal ang halik na yun.
Ang mga kamay ko ay kusa ng gumapang sa batok niya. Humihiling ng mas malalim, mas matagal. Muntik na kaming mawala sa sarili. Kung hindi lang biglang tumunog ang cellphone ko sa loob ng bag ko. Ringtone ni Leandro. Para akong binuhusan ng yelo. Mabilis akong kumalas kay Lucho. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang cellphone. Huwag mong sagutin. Bulong ni Lucho. Kailangan, Lucho. Mapapansin niya kapag hindi ako sumagot. Sabi ko, kahit parang gusto kong sumigaw sa takot. Sinagot ko ang tawag. Video call. Win, nasaan ka? Bakit parang madilim ang paligid mo? Tanong ni Leandro. Nakasuot siya ng hard hat. Mukhang nasa break time siya sa trabaho. Nasa labas ako, Leandro. Naglalakad pa uwi. Nawalan kasi ng ilaw sa poste dito sa kanto. Pagsisinungaling ko ulit. Ganun ba? O sige, bilisan mo ang uwi. Sabi ni nanay kanina, hindi ka pa daw bumabalik. Nag-aalala yon. Ingat ka ha? Mahal kita. Mahal din kita. Sagot ko. Isang mekanikal na sagot. Isang sagot na parang abo sa bibig ko. Pagkababa ng telepono, tumingin ako kay Lucho. Nakasandal siya sa pader, nakatingin sa akin ng may halo ng galit at awa. Mahal mo ba talaga siya, Win? O sinasabi mo lang yan dahil yun ang dapat mong sabihin? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Tumakbo ako palabas ng apartment. Pag-uwi ko ng bahay, nandoon si Nanay Milagro sa sala. Nagdidilig ng mga halaman sa paso kahit gabi na. Nabili mo ba ang gamit ni Tomas, Winona? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Oo po, Nay. Nasa bag po. Sabi ko, kahit wala naman talaga akong binili. Mabuti naman, sabi niya. Dahil tumawag ang asawa mo kanina. Sabi ko sa kanya, baka naligaw ka lang. O baka naman, may nakalimutan ka lang kaya natagalan ka. Huminto siya sa pagdidilig at tumingin sa akin. Alam mo ba, Winona? Noong bata pa si Leandro, takot siya sa dilim. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang matakot sa dilim sa labas. Matakot ka sa dilim na itinatago ng mga tao sa loob ng puso nila. Pumasok siya sa loob. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng sala. At doon ko napansin, may isang maliit na mantsa ng langis sa puting blouse ko, malapit sa balikat. Mantsa mula sa t-shirt ni Lucho nung niyakap niya ako. Isang maliit na mantsa. Isang ebidensya ng aking pagtataksil. At alam ko, kahit anong kuskus ko, hindi na ito mabubura. Dahil ang totoong mantsa ay wala sa damit ko, nandito sa loob ko. Sabi nila, kapag nasanay ka na sa dilim, unti-unti nang nawawala yung takot mo. Masasanay ang mga mata mo at ang dati mong kinatatakutan ay nagiging pamilyar na. Ganoon ang nangyari sa akin sa mga sumunod na linggo. Ang takot na nararamdaman ko tuwing aalis ako ng bahay para makipagkita kay Lucho ay napalitan ng isang uri ng katalinuhan. Isang matalinong paraan ng paglulubog sa kasalanan. Natuto akong gumawa ng schedule. Natuto akong mag-imbento ng mga dahilan na hindi magdudulot ng hinala. Nay, pupunta lang ako sa Tiangge. May bibilhing tela para sa uniforme ni Tomas. O kaya, Nay, magpapatulong lang ako kay Belen tungkol sa mga dokumento ko sa SSS. At sa bawat pag-alis ko, bitbit ko ang puting blouse na may mantsa ng langis. Nilabhan ko yun ng paulit-ulit. Pilit na binubura ang ebidensya ng hapon na yun sa apartment ni Belen. Pero kahit anong kuskus ko, parang nandoon pa rin yung anino ng mantsa. O baka naman sa isip ko lang yun. Baka ang totoong mantsa ay hindi sa tela, kundi sa mismong mga kamay ko na humahawak sa asawa ko tuwing gabi sa video call. Win, parang lalo kang gumaganda, sabi ni Lucho isang hapon. Nasa apartment ulit kami ni Belen. Nakahiga ako sa balikat niya. Pinapanood ang usok ng sigarilyo niya na humahalo sa liwanag ng araw na tumatagos sa bintana. May 3 bagay kay Lucho na laging nagpapaalala sa akin kung bakit ako nandito. Ang magaspang na balat sa kanyang leeg na may amoy ng araw at pawis. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko
na parang ayaw na akong pakawalan. At ang mga kwento niya tungkol sa hinaharap. Isang hinaharap na wala si Leandro. Huwag kang magbiro ng ganyan, Lucio. Bulong ko. Alam nating dalawa na hanggang dito lang tayo. Bakit, Win? Bakit kailangang hanggang dito lang? Hindi ka ba napapagod na laging nagtatago? Hindi ka ba napapagod na tawaging mabuting asawa habang ang puso mo ay unti-unting namamatay sa piling ng taong wala naman dito? Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng seryosong pagnanasa. Pwede tayong umalis. Pwede tayong magsimula ulit sa ibang lugar. Sa Cebu o kahit sa Maynila. Isama natin si Tomas. Nanigas ako. Si Tomas? Lucio, anak siya ni Leandro. Hindi ko kayang gawin yun sa bata. Hindi ko kayang sirain ang buhay niya. Buhay ba yung nakikita niyang ang nanay niya ay laging malungkot? Buhay ba yung lumalaki siyang ang tanging kilalang tatay ay isang boses sa cellphone? Hindi ako nakasagot. Hinayaan ko na lang na lamunin kami ng katahimikan. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula ng tumubo ang isang mapanganib na binhi. Ang ideya na baka nga may ibang buhay pa para sa akin. Pag-uwi ko ng hapon na, yun laking gulat ko nang makitang malinis ang buong bahay. At sa gitna ng sala, nakaupo si Nanay Milagros. May tinitingnan siyang isang lumang album ng larawan. Nandyan ka na pala, Winona. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Kamusta ang lakad mo? Maayos naman po, Nay. Nakabili na ako ng tela. Pagsisinungaling ko. Inilapag ko ang plastic na may lamang tela na binili ko sa kanto bago ako umuwi para lang may maipakita. Mabuti, sabi niya. Alam mo, tinitingnan ko tong mga larawan ni Leandro noong bata pa siya. Kamukhang kamukha niya talaga si Toms, no? Pati yung paraan ng panggiti, pati yung katapatan sa mga mata. Lumapit siya sa akin at may iniabot na isang bagay. Nanlamig ang buong katawan ko. Yung puting blouse ko, yung may mantsa ng langis. Nakita ko to sa basket ng labada mo kanina, Winona. Sabi ko, bakit parang hindi matanggal-tanggal ang mantsa nito? Kaya ibinabad ko sa matapang na sabon at kinuskus ko ng maigi. Tumingin siya ng diretso sa akin. Alam mo ba kung anong klaseng mantsa to? Hindi ito basta dumilang sa kalsada. Amoy grasa ito. Amoy makina. Amoy garahe. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa takot. Nay, baka po nakuha ko yan nung inayos ni Lucio yung bubong. Huwag mo akong ituring na bata, Winona. Putol niya sa akin. Ang boses niya ay mahinahon pero puno ng kapangyarihan. Ang mantsang ito ay nasa balikat. Ibig sabihin, nadikit ang balikat mo sa isang taong puno ng grasa. At hindi yun mangyayari kung nag-aabot ka lang ng tuwalya sa isang taong nasa itaas ng kisame. Ibinagsak niya ang blouse sa mesa. Dahil mukhang malapit na ang kaarawan ni Leandro, naisip ko na anyayahan si Luciano dito sa bahay para sa hapunan bukas. Gusto kong pasalamatan siya sa lahat ng tulong na ibinibigay niya sa pamilyang ito. Nay, huwag na po. Bakit? Natatakot ka ba na baka hindi mo kayang itago ang totoo habang nakaupo siya sa hapagkainan natin? O baka natatakot ka na makita ko kung paano mo siya tingnan sa harap ng altar ng asawa mo? Tumayo si Nanay Milagros at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang baba ko at iniharap ang mukha ko sa kanya. Huwag mong kalilimutan, Winona. Ang bahay na ito ay itinayo sa pawis ng anak ko. Huwag mong hayaang ang bawat haliging ito ay maging saksi sa iyong pagtataksil dahil kapag ang pader na ang nagsalita, wala ka nang matatakbuhan. Umalis siya at iniwan akong nanginginig sa gitna ng sala. Kinabukasan, dumating ang hapon ng hapunan. Dumating si Lucio. Suot ang kanyang pinakamalinis na damit. Bitbit ang isang bote ng alak para daw kay Leandro. Kapag umuwi na ito, nasa gitna kami ng pagkain. Ako, si Nanay Milagros, si Tomas, at si Lucio. Ang tahimik ng paligid, tanging tunog lang ng kubyertos ang naririnig.
Si Tomas ay masayang nagkukwento kay Lucio tungkol sa basketball, habang ako naman ay halos hindi makasubo. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Video call mula kay Leandro. "Sakto," sabi ni Nanay Milagros nang may kakaibang nangiti. "Sagutin mo, Winona. Ipakita natin kay Leandro kung gaano tayo kasaya dito habang wala siya. Ipakita natin sa kanya kung sino ang kasama nating naghahaponan ngayon." Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang telepono. Tumingin ako kay Lucio at nakita ko ang matinding kaba sa kanyang mga mata. Tumingin ako kay Nanay Milagros at nakita ko ang isang babaeng handang pumatay para sa dangal ng kanyang anak. Pinindot ko ang accept. Lumalabas ang mukha ni Leandro sa screen. "Win! O bakit ang daming pagkain? May celebration ba?" "Leandro, anak!" Singit ni Nanay Milagros bago pa ako makapagsalita. "Nandito si Luciano. Pinadalhan ko siya ng hapunan bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya sa asawa mo. Gusto mo ba siyang makausap?" Iniharap ni Nanay Milagros ang kamera kay Lucio. "Oh, Lucio Brad, salamat ha." Masayang sabi ni Leandro. "Kamusta na riyan? Wala bang pasaway sa mag-ina ko?" Tumingin si Lucio sa kamera. Pagkatapos ay tumingin sa akin at huli kay Nanay Milagros. Napalunok siya. "Ayos lang, Brad. Binabantayan ko silang mabuti, gaya ng ipinangako ko sa'yo." "Mabuti naman," sabi ni Leandro. "Alam mo, Win, Lucio, may magandang balita ako. Dahil sa sobrang overtime ko, pinayagan ako ng boss ko na magbakasyon ng maaga. Susubukan kong makauwi sa susunod na linggo. Surprise dapat na to pero hindi ko na matiis." Katahimikan. Sa gitna ng masayang balita ni Leandro, parang isang bomba ba ang sumabog sa loob ng aming kusina. Napatingin ako kay Lucio. Napatingin si Lucio sa akin. At si Nanay Milagros, nandoon lang siya. Nakatingin sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, "Tapos na ang laro nyo." Ngunit sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang kamay ni Lucio na humawak sa tuhod ko. Mahigpit, mapangahas. Kahit nandoon si Leandro sa screen, kahit nandoon si Nanay Milagros sa tapat namin. At doon ko napagtanto. Hindi na ito matalinong paglulubog. Ito na ang simula ng aming pagkalunod. Sabi nila, ang pinakamahabang 7 araw sa buhay ng isang tao ay ang huling linggo bago ang isang malaking paghuhukom. At para sa akin, ang pag-uwi ni Leandro ay hindi isang masayang reunion. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa mundong itinayo namin ni Lucio sa loob ng kadiliman. Noong gabing yun, pagkatapos ng hapunan na punong-puno ng pagpapanggap, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame na inayos ni Lucio. Ang dilim ng silid ay parang lalong nagpapalinaw sa bawat maling desisyong nagawa ko. Bakit ba hindi ko kayang alisin sa balat ko yung pakiramdam ng kamay ni Lucio nung hinawakan niya ang tuhod ko sa harap ni Nanay Milagros? Isang pagpapakita ng lakas ng loob o isang hudyat na wala na siyang balak bumitaw kahit anong mangyari. Ang masama pa, may isa pang takot na nagsisimulang gumapang sa isip ko. Isang takot na mas nakakabaliw kaysa sa pag-uwi ni Leandro. Binilang ko ang mga araw sa kalendaryo sa isip ko. 15 araw na akong huli. 15 araw na hindi dumarating ang buwan ng dalaw ko. Noong una, sabi ko baka dahil lang sa stress, dahil sa puyat, o dahil sa takot kay Nanay Milagros. Pero sa kailaliman ng puso ko, alam ko na. Alam ko ang ibig sabihin ng pananakit ng dibdib ko at ang biglaang pagkahilo ko tuwing umaga na pilit kong itinatago sa pamamagitan ng pagtakbo sa banyo at pagbukas ng gripo para hindi nila marinig ang pagsuka ko. "Win, kailangan nating mag-usap. Ngayon din." Text ni Lucio. Madaling araw na, 3:00. Alam niyang gising ako. Alam niyang hindi ako pinapatulog ng parehong demonyong humahabol sa kanya. Dahan-dahan akong bumangon. Maingat ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa narra. Iniiwasang tumunog ang bawat tabla na baka magising si Nanay Milagros sa kabilang kwarto.
Lumabas ako sa likod ng bahay, doon sa may dirty kitchen, kung saan madilim at tanging liwanag lang ng buwan ang tumatagos sa mga dahon ng puno ng mangga. Nandoon siya, nakasandal sa pader, naninigarilyo. Yung tatlong bagay sa kanya na laging nandoon. Yung amoy ng gasolina na kumapit na sa balat niya. Yung bahagyang pagkakuba ng balikat niya dahil sa bigat ng iniisip at yung pagpikit-pikit ng mga mata niya na parang laging may hinahanap na sagot sa dilim. Bakit ka nandito? Mapapansin ni nanay ang sasakyan mo sa labas. Bulong ko. Iniwan ko sa kanto. Naglakad lang ako, sabi niya. Itinapon niya ang sigarilyo at hinawakan ako sa mga balikat. Win, uuwi na siya. Sa linggo na ang dating niya. Wala na tayong oras. Alam ko, Lucho. Alam ko. Hindi mo nakuha ang ibig kong sabihin. Hindi tayo pwedeng magkunwari na parang walang nangyari. Nakita mo ang tingin ng biyanan mo kanina? Alam niya. At oras na makita ni Leandro kung paano ka mag-react. Kapag hinawakan ka niya, malalaman din niya. Yumuko ako. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin ang totoo. Lucho, mawawala sa akin si Tomas. Mawawala sa akin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Yung buntong hininga na parang galing sa pinakamalalim na parte ng baga niya. Umalis na tayo. Bukas o sa makalawa. May naitabi akong konting pera sa garahe. Pwede tayong pumunta sa kapatid ko sa General Santos. Doon, hindi tayo kilala ng kahit sino. Magsisimula tayo ulit. Lucho, Win, pakinggan mo ako. Mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Huwag na nating hintayin na mawasak ang lahat sa harap natin. Mas mabuti nang tayo ang umalis kaysa hintayin nating itaboy tayo. Tumingin ako sa kanya at sa sandaling yun, muntik ko nang sabihin na, Lucho, buntis ako at hindi ko alam kung asawa ko ba o ikaw ang ama. Pero nanatiling nakasara ang bibig ko dahil kung sasabihin ko, yun, wala na talagang balikan. Ang plano niya ay magiging isang sumpa. Hindi ko pa kaya, Lucho. Bigyan mo ako ng oras. Mag-iisip ako. Sabi ko na lang. Bago siya umalis, hinila niya ako at hinalikan. Isang halik na desperado, lasang tabako at takot. At sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang kilig. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng 1,000 toneladang semento sa dibdib ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, laking gulat ko nang makitang nakabukas ang ilaw sa kusina. Nandoon si Nanay Milagros, nakaupo sa harap ng hapagkainan, may hawak na tasa ng mainit na kape. Hindi siya nakatingin sa akin, nakatingin siya sa pintong dinaanan ko. Malamig sa labas, Winona. Sabi niya sa boses na walang emosyon. Baka sipunin ka at mahirap magkasakit, lalo na kung may dinadala ka. Tumigil ang tibok ng puso ko. Alam ba niya? Alam ba niyang huli na ang regla ko? O tinatantiya lang niya ako? Nay, uminom lang po ako ng tubig. Pagsisinungaling ko, habang nanginginig ang mga kamay ko sa likod ko. Tubig o hangin? Tumingin siya sa akin. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent, parang naging mas matalim ang mga kulubot sa mukha niya. Ang anak ko, si Leandro, 4 na buwan na siyang wala rito, di ba? 4 na buwan siyang nagpapakapagod sa Japan para sa inyo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Inamoy niya ako. Alam kong amoy sigarilyo ako. Alam kong amoy Lucho ako. 1 linggo na lang, Winona. 7 araw. 7 araw para ayusin mo ang anumang nagulo mo. Dahil kapag dumating ang anak ko at may nakita akong mantsa na hindi ko kayang linisin, ako mismo ang magtatapon sa iyo sa labas ng bahay na ito. Kahit kasama mo pa ang dinadala mo. Lumakad siya pabalik sa kwarto niya. Iniiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina, nanginginig at gustong sumuka. 1 linggo, 7 araw. Ang tanong na hindi ko masagot sa sarili ko, sino ang mas nakakatakot? Ang asawa kong uuwi para magmahal sa akin
O ang kalikot kong handang sirain ang lahat para makuha ako? O ang biyenan kong alam ang lahat pero hinahayaan akong masunog sa sarili kong apoy? Kinabukasan, nung magising ako, may nakita akong maliit na box ng gamot sa ibabaw ng lababo. Isang pregnancy test. Walang note, walang pangalan. Pero alam ko kung kanino galing. Hinawakan ko ang box. Nanginginig, natatakot. Dahil ang sagot sa loob ng box na ito ang magpapasya kung sa linggo. Sasalubong ako sa asawa ko bilang isang nagkasalang asawa o bilang isang babaeng tuluyan nang nawala sa sarili. Sabi nila, sa bawat pagkakamali, may isang tuldok ng pag-asa na baka panaginip lang ang lahat, na baka kapag gumising ka, babalik sa normal ang ikot ng mundo. Pero nung umagang yun, habang hawak ko ang maliit na plastic kit na nanggaling kay Nanay Milagros, alam kong tapos na ang panahon ng mga panaginip. Ang hinihintay ko na lang ay ang hatol. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinititigan ko ang dalawang pulang guhit na dahan-dahang lumitaw sa maliit na bintana ng kit. Positive. Buntis ako. Pakiramdam ko, gumuho ang sahig ng banyo at dire-diretso akong nahulog sa isang madilim na bangin kung saan walang pwedeng sumalo sa akin. 4 na buwan. 4 na buwan na mula nang huling umuwi si Leandro at may nangyari sa amin. At sa loob ng nakaraang buwan, si Lucio. Hindi ko na mapigilan. Napasandal ako sa malamig na pader ng banyo at umiyak ng walang tunog. Tinakpan ko ang bibig ko ng bimpo para hindi marinig ni Tomas na nag-aalmusal sa labas at para hindi marinig ni Nanay Milagros na siguradong nakikinig sa kabilang kwarto. Paano ko ito itatago? Paano ko ipaliliwanag sa asawa ko ang isang batang hindi sa kanya? Habang nakaupo ako sa sahig, biglang tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ng pajama ko. Sunod-sunod na vibrations mula kay Lucio. Lucio, Win, nakausap mo na ba si Nanay? Ano na ang plano natin? Ilang araw na lang. Lucio, hindi mo ba ako sasagutin? Pupunta ako dyan ngayon din kung hindi ka magre-reply. Lucio, Win, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan sa ere. Huwag mong sabihin na itatapon mo na lang lahat ng nangyari sa atin dahil babalik na yung asawa mo. Dati, ang mga text niya ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon, ang bawat salita ay parang asido na sinusunog ang balat ko. Agresibo siya. Natatakot din siya. At kapag natatakot ang isang lalaking wala nang makapitan, nagagawa niya ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Nagreply ako. Nanginginig ang mga daliri. Wynonna, huwag kang pupunta rito. Magkikita tayo sa apartment ni Belen mamayang hapon. Susubukan kong makatakas. Dali-dali kong binalot ang pregnancy test sa maraming layer ng tissue paper at itinapon sa pinakailalim ng basurahan sa banyo. Tinabunan ko ng mga basang buhok at lumang sabon. Naghilamos ako. Tumingin ako sa salamin. Ang mga mata ko ay pugto. Ang mukha ko ay maputla. At sa kabila ng lahat, ako pa rin ang tapat na asawa na kilala nila. Isang trahedya. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Nanay Milagros sa kusina. Naghihiwa ng sibuyas. Hindi siya tumingin sa akin. Pero nung maglakad ako, palapit para kumuha ng mainit na tubig, nagsalita siya nang hindi umaangat ang tingin mula sa sangkalan. Wynonna, huwag mong kalimutang itapon ang basura sa banyo ha? Baka mangamoy. Tumigil ang paghinga ko. Alam niya. Hindi pa man niya nakikita, alam na niya. Ang pagiging tahimik niya ay hindi tanda ng pagkonsinti. Ito ang paghihintay ng tigre bago tuluyang sakmalin ang biktima niya. Kinahapunan, nagpaalam ako na dadaan ako sa palengke. Hindi sumagot si Nanay Milagros, pero sinundan niya ako ng tingin hanggang makalabas ako ng gate. Pagdating ko sa apartment ni Belen, nandoon na agad si Lucio. Hindi pa ako nakakasara ng pinto. Hinablot na niya ako at niyakap ng mahigpit. Bakit hindi ka sumasagot sa mga text ko? Akala ko,
kung ano na ang nangyari sa'yo. Tinulak ko siya ng marahan. Lucho, hindi na tayo pwedeng magkita dito o kahit saan. Ang daming mata sa atin. At uuwi na si Leandro sa linggo. Kaya nga tayo aalis. Win, handa na lahat. Kinausap ko na yung kapatid ko. Ibebenta ko yung garahe ko. Magpapadala muna ako ng pera. Tapos susunod tayo. Excited ang boses niya. Pero ang mga mata niya ay parang sa isang taong hindi nakakatulog ng maayos. Yung tatlong bagay sa kanya. Yung amoy ng pawis dahil sa nerbiyos. Yung di mapakaling paghawak sa buhok niya. At yung pagiging masyadong hapit ng kamay niya sa braso ko ay lalong nagpadilim sa sitwasyon. Hindi ako aalis, Lucho. Mahinang sabi ko. Tumahimik siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sabi mo? Hindi ko kayang iwan si Leandro. Hindi ko kayang sirain ang pamilya ko. Sumabog siya. Pamilya? Anong pamilya ang sinasabi mo, Win? Yung pamilyang iniiwan ka. Yung pamilyang nakikita mo lang sa screen ng cellphone. Ginising mo ulit ako, Win. Pagkatapos mong ipadama sa akin na buhay ako ulit, ngayon sasabihin mong aatras ka? Dahil buntis ako, Lucho. Binitiwan ko ang salita bago ko pa mapigilan. Napako siya sa kinatatayuan niya. Ang galit sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng gulat. Tapos ay, saya? Buntis ka? Bulong niya. Unti-unting lumalapit sa akin. Win, anak ko yan. Diba? 4 na buwan siyang wala. Anak ko yan. Hinawakan niya ang tiyan ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng kuryente. Takot ang naramdaman ko. Takot sa pag-asang nakikita ko sa mga mata niya. Hindi ko alam, Lucho. Wala akong alam. Iyak ko, inaalis ang kamay niya. Ang alam ko lang, kapag umuwi si Leandro at nakita niya ang tiyan ko, papatayin niya ako. Papatayin niya tayong dalawa. E di lalo tayong dapat umalis. Anak natin yan, Win. Bubuo tayo ng sariling pamilya. Hindi na niya malalaman. Hindi mo na iintindihan. Sigaw ko. Ang Nanay Milagros. Alam niya, Lucho. Alam niyang may nangyayari sa atin. At malamang alam na niya na buntis ako. Binigyan niya ako ng pregnancy test ngayong umaga. Wala tayong kawala. Napahawak si Lucho sa pader. Alam niyang kapag si Nanay Milagros ang kalaban, walang sekretong nababaon sa lupa nang hindi nahuhukay. Kailangan kong tanggalin to, Lucho. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi na marinig. Kailangan kong ipatanggal to bago dumating si Leandro. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Nababaliw ka na ba? Anak ko yan. Anak natin yan. Ito lang ang paraan para maligtas tayo. Lucho, parang awa mo na. Gusto mo bang sirain ko ang buhay mo at ng asawa ko dahil sa pagkakamaling ito? Pagkakamali? Lumapit siya sa akin at sa pagkakataong ito, ang hawak niya sa braso ko ay masakit na. Para sa'yo. Pagkakamali lang yun. Lahat ng sinabi ko sa'yo, lahat ng pinaramdam ko sa'yo, pagkakamali. Tumulo ang luha ko. Hindi ko masagot ang tanong niya dahil hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa kanya na ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin ay totoo. Pero ang katotohanang may asawa ako ay mas mabigat pa sa anumang pagmamahal na kaya niyang ibigay. Bukas, sabi ko, humihikbi. Bukas ng hapon, kakausapin ko si Belen. May kakilala siyang maliit na klinika sa labas ng bayan. Kailangan mo akong samahan, Lucho. Kailangan kong gawin to. Binitiwan niya ako at tumalikod. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat niya. Ang lalaking laging nag-aayos ng mga sirang gamit ko. Ngayon, ay mukhang tuluyan na ring nasira. Bahala ka, Win. Malamig niyang sabi. Hindi lumingon. Kung yan ang desisyon mo, pero tandaan mo, kapag pinatay mo yan, pinatay mo na rin yung nag-iisang bagay na totoo sa pagitan nating dalawa. Umalis siya ng apartment ng walang paalam. Naiwan akong mag-isa, nakahawak sa tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit.
Pero nung sinabi niya yung salitang pinatay, parang may isang bagay sa loob ko na unti-unting namatay din. Pauwi ako nang mapansin kong nag-text si Leandro. Leandro, Win, nakabook na ang flight ko. Sorpresa sana, pero gusto kong mag-ready ka. Uuwi ako sa Biyernes. 3 araw na lang, mahal ko. 3 araw. Napakapit ako sa pader sa gilid ng kalsada. Pilit na humihinga. Uuwi na ang asawa ko. At bago siya dumating, kailangan kong burahin ang pinakamalaking kasalanan ko sa pamamagitan ng paggawa ng mas malaki at mas madugong kasalanan. May mga sikretong hindi lang basta ibinabaon sa lupa. May mga sikretong kailangang dumanak ang dugo bago mo maramdamang tuluyan ng nawala. O baka naman, doon lang talaga nagsisimula ang totoong pagpaparusa. Noong hapon na yon, ang langit sa Davao ay kulay abo. Parang nakikiramay sa bigat ng daladala ko. Habang nakasakay ako sa lumang pickup ni Lucio, walang nagsasalita sa aming dalawa. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng makina, ang pasulpot-sulpot na tunog ng wiper na humahawi sa mahinang ambon, at ang mabilis na tibok ng puso ko na parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Tumingin ako kay Lucio. Nakahawak siya ng mahigpit sa manibela. Puting-puti ang kanyang mga buko sa daliri. Yung 3 bagay sa kanya na hindi ko makakalimutan sa sandaling yun. Ang isang patak ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido kahit malamig ang aircon. Ang panginginig ng kanyang panga na pilit niyang itinatago. At ang amoy ng sigarilyong kanina pa niya hinihit-hit bago ako sumakay. Isang amoy ng desperasyon. Sigurado ka na ba talaga rito, Win? Tanong niya. Ang boses niya ay basag. Hindi tumitingin sa akin. Kailangan, Lucio. Alam mong kailangan. Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang sarili ko. Kahit ang totoo ay gusto ko nang tumalon palabas ng sasakyan. Huminto kami sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang liblib na eskinita sa Turil. Walang karatula. Walang kahit anong magsasabing isa itong klinika. Isang kalawanging gate na tumitirit sa tuwing itinutulak, ang amoy ng floor wax na hinaluan ng lumang gamot, at isang aandap-andap na bombilya sa pasilyo na naglalabas ng nakakangilong tunog. Bzz. Yun lang ang sumalubong sa amin. Sinalubong kami ng isang babaeng may malamig na mga mata. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nanghusga. Para sa kanya, isa lang akong trabaho, isang transaksyon. Dito ka na lang, Lucio. Sabi ko nung papasok na ako sa isang maliit na kwarto sa likod. Tumingin siya sa akin at sa sandaling yun, nakita ko ang lahat ng sakit sa mundo sa mga mata niya. Win, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita kayang protektahan sa ganitong paraan. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa loob. Pagkahiga ko sa malamig at matigas na mesa, napatitig ako sa kisame. May isang maliit na butas sa itaas. Parang yung butas sa bubong namin na inayos ni Lucio noong unang beses siyang pumunta. Naalala ko yung hapon na yon. Yung ulan. Yung unang haplos. Yung unang pagkakamali. Kung alam ko lang na ang hantungan ng lahat ng yun ay ang mesang ito, Sana hinayaan ko na lang na bahain ang bahay ko. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ramdam ko ang lamig ng bakal. Ramdam ko ang hapi. At pagkatapos, wala na. Isang madilim at walang hanggang katahimikan. Nagising ako na nasa loob na ulit ng sasakyan ni Lucio. Gabi na. Mas malakas na ang ulan. Masakit ang puson ko. Parang may humihiwa sa loob. Pero mas matindi yung pakiramdam ng pagiging bakante. Yung bigat na daladala ko kaninang umaga, nawala na. Pero kasabay nun, parang may kinuha rin sa kaluluwa ko na hindi na kailanman maibabalik. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dumaan muna tayo sa botika? Tanong ni Lucio. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, pero parang galing sa malayo. Iuwi mo na ako, Lucio. Kailangan ko nang magpahinga. Bulong ko. Hindi na siya sumagot.
Pagdating namin sa tapat ng bahay, tumigil ang sasakyan. Hindi ako agad bumaba. Tumingin ako sa bahay namin. Sa bahay ni Leandro, nakabukas ang ilaw sa sala. Nandoon si Nanay Milagros naghihintay. "Win," tawag ni Lucio. "Tandaan mo, nandito lang ako. Kahit anong mangyari." Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding pagkamuhi. Galit ako sa kanya dahil naging mahina siya. Galit ako sa kanya dahil nandito siya habang ang asawa ko ay wala. Pero higit sa lahat, galit ako sa sarili ko dahil alam kong mula sa gabing ito, wala nang tayo. Ang namatay sa loob ng klinikang yun ay hindi lang ang batang yun, kundi ang anumang pag-asa na magsasama kaming dalawa. "Huwag ka nang pupunta rito, Lucio. Huwag mo na rin akong iti-text, tapos na tayo," sabi ko nang walang lumingon. Bumaba ako ng sasakyan, tinitiis ang hapdi sa bawat hakbang ko. Pumasok ako sa gate, pumasok ako sa pinto. Nandoon si Nanay Milagros, nakaupo sa tumba-tumba, hawak ang kanyang rosaryo. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang nakakakita sa ilalim ng balat ko. Amoy na amoy niya ang lansa ng dugo at ang amoy ng ospital na dala-dala ko. "Gabi na, wino na," sabi niya. Sabi ni Leandro, bukas na ang flight niya. Darating siya rito sa Biyernes ng umaga. Maaga pa siyang gigising para makita ang asawa niya. "Opo, Nay. Magpapahinga na po ako," sabi ko. Pilit na hindi tinitingnan ang mga mata niya. "Mabuti," sabi niya. Dahil ang mga mantsa, Winona, minsan akala natin ay nabura na natin. Pero ang totoo, nananatili yan sa ilalim. At kapag natuyuan na, mas mahirap nang linisin. Pumasok ako sa kwarto namin ni Leandro. Humiga ako sa kama. Amoy ni Leandro ang unan. Amoy ng detergent na ginagamit niya at yung amoy ng lumang damit na naiwan niya. Niyakap ko ang unan at doon ako humagulgol ng walang tunog. Bukas, darating na ang asawa ko. Hahalikan niya ako. Yayakapin niya ako. At kailangan kong magpanggap na ako pa rin yung Winona na iniwan niya 6 na taon na ang nakakaraan. Kailangan kong magpanggap na ang tiyan ko ay walang itinatagong sikreto at ang puso ko ay hindi punong-puno ng abo. Pero sa bawat pikit ng mata ko, naririnig ko ang tunog ng bumbilya sa klinika. Bzzz! Bzzz! Isang tunog na magpapaalala sa akin habang buhay na ako ay isang mamamatay tao. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa isang unknown number. "Alam ko ang ginawa mo ngayong hapon, Winona. Akala mo ba walang nakakakita sa'yo sa Toril? Magkita tayo bukas o itatawag ko to kay Leandro bago siya lumapag sa airport." Nabitawan ko ang cellphone. Ang lamig na naramdaman ko sa mesa sa klinika ay tila bumalik at bumalot sa buong katawan ko. Hindi pa tapos ang parusa. Nagsisimula pa lang ang impyerno ko. Sabi nila, ang pinakamatinding takot ay hindi yung takot na mamatay, kundi yung takot na mabuhay habang daladala ang isang katotohanang kayang pumatay sa lahat ng mahal mo. Hindi ako nakatulog. Paano ka makakatulog kung sa bawat pikit ng mata mo, nakikita mo yung kisame ng klinika at sa bawat paghinga mo, nararamdaman mo yung hapdi sa puson mo na nagpapaalala sa'yo na may nawala. At ngayon, may isang taong nakaalam. May isang taong may hawak ng leeg ko. 5:00 ng madaling araw. Narinig ko na ang kalansing ng mga plato sa kusina. Si Nanay Milagros, gising na siya, naghahanda na para sa pagdating ni Leandro bukas. Bukas, isang araw na lang, kinuha ko ang cellphone ko. Paulit-ulit kong binasa ang text. "Alam ko ang ginawa mo ngayong hapon, Winona." Sino ito? Isang kapitbahay? Isang taong nakakita sa pick-up ni Lucio sa Toril. Sa maliit na eskinita na, yun akala ko ay tago kami. Pero sa mundong ito, walang sikretong hindi nakikita ng mga matang naghahanap ng dumi ng iba. Nagreply ako, nanginginig ang mga daliri. "Sino ito?"
Ano ang kailangan mo? Halos 1 oras bago dumating ang sagot. Magkita tayo sa likod ng palengke. 8:00 ng umaga. Huwag kang magsasama ng kahit sino, lalo na si Luciano. Kung hindi, itatawag ko na to sa job. Napilitan akong bumangon. Bawat galaw ko parang may humihila sa loob ng tiyan ko. Namumutla ako sa salamin. Ang mga labi ko ay halos puti na rin. Naglagay ako ng makapal na pulbos at lipstick para lang magmukhang buhay. Para lang hindi mapansin ni Nanay Milagros na ang asawa ng anak niya ay isang bangkay na naglalakad. Aalis ka na naman, Winona? Tanong ni Nanay Milagros nang dumaan ako sa kusina. Nakatalikod siya. Nagluluto ng paboritong adobo ni Leandro. Yung amoy ng tuyo at bawang ay parang sumasakal sa akin. Oo po, Nay. May kailangan lang pong biling prutas para sa pagdating ni Leandro bukas, sabi ko. Huminto siya sa paghalo. Lumingon siya at tinitigan ako ng matagal. May 3 bagay sa kanya sa sandaling yun na nagpahiwatig sa akin na alam niya. Ang paraan ng paghawak niya sa rosaryong nakasabit sa baywang niya, ang bahagyang pagtaas ng isang kilay niya, at ang malamig na boses niya na parang galing sa ilalim ng lupa. Sige, mag-ingat ka. Mahirap na ang madulas sa daan, lalo na kung marami kang iniisip, sabi niya. Nagmadali akong lumabas. Pagdating ko sa likod ng palengke, doon sa malapit sa tambakan ng mga bakanting crates, nandoon ang taong nag-text. Nanigas ako. Hindi ko inaasahan kung sino ang nandoon. Si Manang Sol, ang matalik na kaibigan ni Nanay Milagros, ang babaeng laging kasama niya sa simbahan. Nakasuot siya ng kupas na floral na duster, may amoy ng murang liniment, at may isang malaking nunal sa gilid ng ilong na may mahabang buhok na gumagalaw-galaw tuwing nagsasalita siya. Manang Sol? Bulong ko. Akala mo ba ay hindi ko kayo makikita ni Luciano? Nakita ko ang sasakyan niya sa tapat ng bahay ng pinsan ko sa Turil. Alam ko kung anong klaseng klinika yon, Winona. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagkasuklam. Manang, parang awa niyo na. Huwag niyo pong sasabihin kay Leandro. Sisirain niyo po ang pamilya namin. Pagmamakaawa ko. Gusto ko nang lumuhod sa putikan ng palengke. Pamilya? Ikaw ang sumira sa pamilya mo, Winona. Habang ang asawa mo ay nagpapakamatay sa trabaho sa ibang bansa. Ikaw ay nagpapakasarap sa ibang lalaki. At pagkatapos ay papatayin mo ang bunga ng kasalanan mo. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng liniment ay naging mas matapang. Wala akong kailangang pera sa'yo. Ang gusto ko lang, iwan mo ang asawa mo. Umalis ka sa bahay na yan bago siya dumating. Sabihin mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Huwag mong hayaang ang isang maruming babaeng tulad mo ay humarap sa isang tapat na lalaki. Pero si Tomas, ang anak ko, wala kang karapatang maging ina. May hanggang mamayang gabi ka lang. Kung hindi ka aalis, itatawag ko to kay Leandro bago pa siya makasakay ng eroplano. Desisyon mo, Winona. Umalis siya at iniwan akong nakatayo sa gitna ng ingay at baho ng palengke. Pauwi ako. Parang hindi ko nararamdaman ang mga paa ko. Ano ang gagawin ko? Iiwan ko si Leandro? Iiwan ko ang anak ko? O hahayaan kong malaman ni Leandro ang lahat? Ang sakit sa puson ko ay lalong tumitindi. Nararamdaman ko ang init ng dugo na dumadaloy. Tanda na hindi pa tapos ang pisikal na parusa sa ginawa ko kahapon. Pagdating ko sa bahay, nandoon si Lucio. Nakatambay sa tapat ng gate. Mukhang desperado. Win! Kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi ka sumasagot? Tanong niya. Yung amoy ng sigarilyo niya. Yung panginginig ng mga kamay niya. At yung pawis sa kanyang noo. Ito na naman ang mga tanda ng pagbagsak namin. Umalis ka na, Lucio. Nakita tayo ni Manang Sol. Alam niya ang lahat. Binigyan niya ako hanggang mamayang gabi para umalis. Sabi ko, hindi ko na mapigilan ang pag-iyak. Di mas mabuti. Umalis na tayo ngayon din. Isama mo si Tomas, itatago ko kayo. Hindi mo ba naintindihan?
Hindi ko pwedeng isama si Tomas. At hindi ko kayang iwan ang anak ko. Win, wala na tayong choice. Sa gitna ng pag-aaway namin, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Tomas. Hawak niya ang kanyang tablet, nakatingin sa amin ng may takot at pagtataka. Mama, Tito Lucio, bakit kayo nag-aaway? Bakit umiiyak si Mama? Tanong ng anak ko. Ang mga mata niya, yung mga mata niyang kasing linaw ng sa asawa ko, parang bilyon-bilyong karayom na tumutusok sa akin. Wala. Nak, wala ato. Nag-uusap lang kami ni Tito Lucio mo. Pagsisinungaling ko, habang pinapahid ang luha ko, lumingon si Tomas sa loob ng bahay. Mama, tumatawag si Papa sa video call. Sabi niya, nasa airport na daw siya. Maaga daw ang flight niya. Darating na siya mamayang gabi, hindi bukas. Nanigas ako. Gumuho ang mundo ko. Mamayang gabi. Hindi bukas. Wala na akong oras. Tumingin ako kay Lucio, na parang gusto ring tumakbo palayo. Tumingin ako kay Tomas, na puno ng pananabik para sa tatay niya. At lumingon ako sa loob ng bahay, kung saan nakita ko si Nanay Milagros na nakasilip sa bintana. Nakatingin sa aming tatlo, nang may malamig at mapait na tagumpay sa kanyang mga mata. Ito na yun, ang eye of the storm. Sa labas, ang saya ng anak ko dahil darating na ang tatay niya. Pero sa loob ko, nagsisimula ng bumaha ng dugo at kasinungalingan. Sino ang pipiliin ko? Ang lalaking nagbigay sa akin ng buhay pero ngayon ay sumisira sa akin? O ang lalaking nagbigay sa akin ng pamilya na pinagtaksilan ko? O ang sarili ko na hindi ko na makilala sa salamin? Sabi nila, ang pinakanakakatakot na tunog sa mundo ay hindi ang kulog o ang pagsabog, kundi ang tunog ng gulong ng taxi na humihinto sa tapat ng bahay mo sa gitna ng gabi. Isang tunog na nagsasabing tapos na ang panahon ng pagtatago, na ang mundong ginawa mo sa loob ng mga anino ay maliliwanagan na ng katotohanan. 10:00 ng gabi. Madilim na ang Davao, maliban sa iisang bumbilya sa tapat ng gate namin na aandap-aandap. Sa loob ng bahay malinis ang lahat. Amoy adobo, amoy bagong banyong sahig, amoy pamilya. Pero sa loob ko, amoy lansa pa rin ng dugo at amoy ng klinikang yun sa Turil. Mama, nandyan na si Papa! Sigaw ni Tomas. Mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto, punong-puno ng pananabik. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Nanginginig ang mga binti ko. Ramdam ko pa rin ang bawat kirot sa puson ko. Isang kirot na nagpapaalala sa akin na may isang buhay na dapat sana ay nandito. Pero pinili kong burahin. At ngayon, ang lalaking dapat sana ay ama ng batang yun. Kung sa kanya man yun, ay narito na. Pumasok si Leandro. May 3 bagay sa kanya sa sandaling yun na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang kanyang asul na maleta na may bali ang isang gulong, kaya kumakaladkad ito sa sahig. Ang suot niyang makapal na jacket na amoy Japan, amoy ng malamig na hangin, detergent na hindi pamilyar, at yung amoy ng eroplano, at ang kanyang mga matang pagod na pagod. Pero kuminang nung makita ako. Win! Tawag niya. Ibinaba niya ang maleta at mabilis akong nilapitan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Napakasikip. Isinubsob niya ang mukha niya sa leeg ko. Miss na miss kita, Win. Salamat sa Diyos. Nakauwi na ako. Hindi ako nakagalaw. Para akong estatwa na gawa sa yelo. Ang bawat haplos niya sa likod ko ay parang pasong nag-iiwan ng marka. Taksil ka, Winona. Bulong ng isip ko. Kakatapos mo lang pumatay ng bata kahapon. At ngayon, hinahayaan mong yakapin ka ng asawa mong niloloko mo. Leandro, kamusta ang biyahe? Pilit kong tanong. Ang boses ko ay tuyot, parang papel na kinukuyom. Pagod, pero sulit, sabi niya. Kumala siya sa yakap at hinawakan ang mukha ko. Bakit ang putla mo?
May sakit ka ba? At bakit parang ang lamig mo? Baka dahil lang sa excitement. Singit ni Nanay Milagros. Lumabas siya mula sa kusina, bitbit ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng may babala. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga, Leandro. Maaga pa siyang nag-asikaso ng bahay. Salamat, Nay, sabi ni Leandro. Sabay halik sa kamay ng ina. Si Lucho? Nasaan si Lucho? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Sabi niya sa akin sa text, marami daw siyang naitulong dito. Nanigas ako. Napatingin ako kay Nanay Milagros. Dadaan daw siya bukas, Leandro. Hayaan mo muna ang pamilya natin ngayong gabi. Sabi ni Nanay Milagros. Kumain kami ng hapunan. Yung paborito niyang adobo. Pero sa bawat subo ko, parang may bumabara sa lalamunan ko. Si Leandro ay masayang nagkukwento tungkol sa Japan. Tungkol sa mga tren na mabilis. Tungkol sa disiplina ng mga tao. Tungkol sa mga plano niyang ipagawa ang bahay gamit ang naipon niyang pera. Win, sa susunod, isasama ko na kayo ni Tomas doon. Ayaw ko nang mawalay sa inyo ng matagal. Mahirap ang mag-isa, di ba? Sabi niya, sabay haplos sa kamay ko sa ibabaw ng mesa. Gusto kong bawiin ang kamay ko. Pakiramdam ko, nasusunog ako sa hawak niya. Patawarin mo ako, Leandro. Patawarin mo ako. Hiyaw ng puso ko. Pero ang lumabas sa bibig ko ay, oo, Leandro. Mas maganda siguro yun. Pagkatapos kumain, pumasok na si Tomas sa kwarto niya. Bit-bit ang mga pasalubong na laro. Naiwan kaming dalawa ni Leandro sa sala. Si Nanay Milagros ay nasa kusina. Naghuhugas ng pinggan. Pero alam kong nakikinig siya. Biglang tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Isang text message. Hindi ko agad kinuha. Pero nakita ni Leandro na umilaw ang screen. Sino yan, Win? Gabi na baka si Belen lang to. Tinatanong yung tungkol sa tela. Sabi ko. Nanginginig ang kamay ko nung kinuha ko ang phone. Hindi si Belen. Manang Sol. Nandyan na ang asawa mo. Diba? Nakita ko ang taxi. May 1 oras ka na lang, Winona. Kung hindi ka aalis sa bahay na yan ngayon din, tatawagan ko na si Leandro. Alam ko ang number niya. Huwag mo akong subukan. Napabitaw ako sa phone. Nahulog ito sa sahig. Win? Ano yon? Tanong ni Leandro. Akmang pupulutin niya ang cellphone ko. Wala. Ako na. Mabilis kong sabi. Naunahan ko siyang pulutin ng phone at mabilis ko itong itinago sa bulsa ko. Tinitigan ako ni Leandro. Ang ngiti sa mukha niya ay dahan-dahang nawala. Bakit ka nagkakaganyan, Win? Bakit parang may itinatago ka sa akin? May problema ba? Wala, Leandro. Pagod lang talaga ako. Gusto ko nang matulog. Sabi ko. Pilit na iniiwas ang tingin ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa banyo. Kailangan kong mapag-isa. Kailangan kong huminga. Pagpasok ko sa banyo, isinara ko ang pinto. At in-lock. Napasandal ako sa pinto. Ang puso ko ay parang tambol na mabilis ang palo. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-reply ako kay Manang Sol. Winona. Manang, parang awa nyo na. Darating ang bukas, aalis ako. Bigyan nyo lang ako ng 1 gabi kasama ang anak ko. Huwag nyo munang sabihin ngayon. Manang Sol, 5 minuto. Kung hindi ka lalabas sa gate at aalis, itatawag ko na to. Napaiyak ako ng walang tunog. Ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Kay Lucho? Hindi ko na siya gustong makita. Sa pamilya ko sa Cebu, itataboy nila ako. Kapag nalaman nila ang ginawa ko, biglang may kumatok sa pinto ng banyo. Win, buksan mo to. Mag-usap tayo. Sabi ni Leandro. Ang boses niya ay hindi na masaya. Puno na ito ng pagdududa. Leandro, mamaya na. Nag-aayos lang ako. Sabi ko. Hindi, Winona. Buksan mo to. Nakita ko ang reaksyon mo nung mabasa mo ang text. Sino yon? May kinalaman ba to kay Lucho? Nanigas ako. Alam ba niya? O hula lang niya? Winona, huwag mo akong gawing tanga.
6 na taon akong nagpakahirap doon. 6 na taon kong tiniis ang lamig at pagod para sa inyo. Tapos pag-uwi ko, ganito ang sasalubong sa akin? Isang asawang hindi ako madiretsyong tingnan sa mata? Sinipa niya ang pinto. Blag! Isang malakas na tunog na yumanig sa buong bahay. Leandro! Ano ba? Natututulog na ang bata. Sigaw ni Nanay Milagros mula sa labas. Nay, huwag kang makialam dito. Winona, lumabas ka riyan. Sigaw ni Leandro. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nandoon si Leandro, namumula ang muka sa galit at sakit. Ang asawa kong dati ay napakaamo. Ngayon ay parang isang sugatang leon. Sino ang nag-text, Winona? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Sabi niya sa boses na nakakatakot ang katahimikan. Leandro, huwag! Hindi niya ako pinatapos. Hinablot niya ang phone mula sa bulsa ko. Dahil hindi ito nakalock, agad niyang nabasa ang huling text ni Manang Sol at ang mga nakaraang text namin ni Lucio na hindi ko pa nabubura. Nakita ko kung paano dahan-dahang nagbago ang mukha ni Leandro. Mula sa galit, naging gulat at pagkatapos ay naging isang matinding pait na parang pinapatay siya sa bawat salitang binabasa niya. Win, mahal kita. Pwede tayong umalis. Anak ko yan, di ba? Binitiwan ni Leandro ang cellphone. Tumitig siya sa akin. Isang tingin na parang hindi niya ako kilala. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Anak niya? Bulong ni Leandro. Ang boses niya ay parang galing sa isang taong namatayan. May bata? Winona, buntis ka sa ibang lalaki? Leandro, wala na. Wala na ang bata. Iyak ko. Tinanggal ko na kahapon para sa atin, para hindi mo malaman. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa amin. Si Nanay Milagros ay nakatayo sa likod ni Leandro. Nakatakip ang kamay sa bibig. Si Tomas ay lumabas ng kwarto, nakatingin sa amin ng may matinding takot. Papa? Mama? Bakit po kayo nag-aaway? Tanong ni Tomas, umiiyak. Tumingin si Leandro kay Tomas, tapos tumingin sa akin. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Lahat ng pagod niya mula sa 6 na taon sa Japan. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pangarap niya, lahat yun ay naglaho sa isang saglit sa gitna ng banyong yun. Umalis ka, Winona, sabi ni Leandro. Hindi siya sumisigaw. Ang boses niya ay patay. Umalis ka sa bahay na, to bago ko makalimutan na asawa kita. Leandro, parang awa mo na. Si Tomas, huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko. Sigaw niya. At sa pagkakataong ito, tumagos ang galit niya sa buong pagkatao ko. Wala kang karapatang tawagin siyang anak mo pagkatapos mong pumatay ng isa pang bata. Umalis ka. Ngayon din. Wala akong nagawa. Kinuha ko ang bag ko. Hindi na ako nag-impake ng maraming damit. Lumakad ako palabas ng bahay. Tinitiis ang hapdi sa puson ko at ang hapdi sa puso ko. Sa bawat hakbang ko palayo, naririnig ko ang paghagulgol ni Tomas sa loob ng bahay. Mama! Mama! Huwag ka nga alis! Pero hindi ako lumingon. Alam ko na ito na ang dulo. Paglabas ko ng gate, nandoon si Manang Sol, nakatayo sa ilalim ng ilaw. Tinitigan niya ako nang may halo ng awa at pagkasuklam. Hindi siya nagsalita. Naglakad ako sa gitna ng madilim na kalsada ng Davao. Wala akong matuluyan, wala akong mapuntahan. At sa gitna ng dilim na yon, isang tanong lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Pag-ibig ba yon? O sadyang gutom lang ako sa atensyon na hindi ko na napansin na ang bawat subo ko ay lason na unti-unting pumapatay sa lahat ng mahal ko? Biglang may tumigil na sasakyan sa tabi ko. Ang lumang pickup ni Lucio. Wait, sakay na. Alam ko ang nangyari. Nandoon ako sa kanto. Sabi niya. Tinitigan ko siya. Ang lalaking minsang naging tahanan ko. Ngunit siya ring sumira sa buhay ko. Saglit akong napatingin sa kanyang sasakyan, saka sa madilim at tahimik na kalsadang nasa unahan. At doon ko ginawa ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko.
Tiningnan ko ang sasakyan ni Lucio. Yung lumang pickup na dati ay naging simbolo ng takas ko, ng kalayaan ko, mula sa lamig ng buhay ko kay Leandro. Pero sa gabing yun, sa ilalim ng madilim na langit ng Davao, ang sasakyang yun ay hindi na mukhang kaligtasan. Mukha na itong kabaong nagawa sa bakal at kalawang. May 3 bagay sa loob ng sasakyang yun na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang amoy ng luma at basang upholstery na hinaluan ng amoy ng sigarilyo ni Lucio. Ang kalansing ng mga susi sa ignition na parang nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. At ang seryosong mukha ni Lucio na bahagyang naiilawan ng dashboard. Ang kanyang pilak na hikaw ay kumikinang, pero ang mga mata niya ay wala nang ningning. Win, sakay na. Huwag mo nang tingnan ang bahay na yan. Tapos na yan, sabi niya. Ang boses niya ay ganoon pa rin. Puno ng pangako. Pero sa pagkakataong ito, narinig ko ang lamat sa loob nito. Saan tayo pupunta, Lucio? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Ang bawat salita ay nagdudulot ng kirot sa puson ko. Paalala na ang katawan ko ay sugatan pa rin mula sa ginawa ko kahapon. Kahit saan. Sa General Santos sa kapatid ko. Magsisimula tayo, Win. Di ba yun ang gusto mo? Yung tayo lang. Humarap ako sa kanya. Tinitigan ko siya. Ito ang lalaking minahal ko bago ko pa nakilala si Leandro. Ito ang lalaking nagparamdam sa akin. Nabuhay ako sa gitna ng 6 na taon kong pagiging patay. Pero habang nakatingin ako sa kanya, isang nakakatakot na tanong ang pumasok sa isip ko. Mahal ko ba talaga siya? O siya lang ang naging gamot sa matinding kalungkutan ko? At handa ko bang bayaran ang gamot na to ng buhay ng pamilya ko? Lucio, iniwan ko si Tomas. Iniwan ko ang anak ko, sabi ko. Habang unti-unting pumapatak ang mga luha ko sa marumi kong t-shirt. Babalikan natin siya kapag maayos na ang lahat, Win. Kapag humupa na ang galit ni Leandro. Hindi mo kilala si Leandro, sigaw ko. At ang boses ko ay naging hysterical na. Hindi niya ako mapapatawad. Pinatay ko ang anak niya. Pinagtaksilan ko siya sa loob ng bahay na itinayo niya. Wala nang maayos na babalikan, Lucio. Wala na. Pero nandito ako. Hindi kita iiwan. Hinawakan niya ang kamay ko, pero binaling ko ang kamay ko palayo. Ang hawak niya, na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngayon ay parang nagpapaalala lang sa akin ng lahat ng dumi ko. Lucio, tingnan mo ako, sabi ko. Iniharap ko ang mukha ko sa kanya sa ilalim ng ilaw ng poste. Wala na yung Winona na minahal mo. Ang kaharap mo ngayon ay isang babaeng wala ng kaluluwa. Isang babaeng pumatay ng sariling anak para lang makapagtago. Isang asawang dinuraan ang lahat ng sakripisyo ng asawa niya. Sa tingin mo ba, magiging masaya tayo sa ibabaw ng lahat ng yun? Hindi siya nakasagot. Nakita ko ang panginginig ng kanyang panga. Alam niya. Alam naming dalawa na ang paraiso na binuo namin sa dilim ay gawa lang sa buhangin. At ngayon, dumating na ang baha. Umalis ka na, Lucio. Bulong ko. Ano? Win, hindi kita iiwan dito sa kalsada. Umalis ka na. Kailangan ko tong harapin ng mag-isa. Ang pagsama sa'yo ay isa na namang pagtakas. At pagod na akong tumakas. Pagod na ako. Bumaba ako ng sasakyan. Hindi na ako lumingon. Naririnig ko ang tawag niya. Naririnig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan niya. Pero patuloy lang ako sa paglalakad. Naglakad ako palayo sa bahay ni Leandro at palayo rin sa pick-up ni Lucio. Naglakad ako hanggang sa mapadpad ako sa isang maliit na parke na malapit sa dagat. Umupo ako sa isang sementadong bench. Ang hangin mula sa dagat ay malansa at malamig. Humahampas sa mukha kong puno ng tuyong luha. Doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, narinig ko ang sarili kong boses konsensya. Isang boses na hindi ko na mapigilan. Nahuli ba kami? Oo, hindi sa paraang inakala ko, kundi sa paraang pinakamasakit.
Ano ang nagdala sa akin sa desisyong yon? Kalungkutan? O sadyang pagiging makasarili? Kung ako ang nasa lugar ko, magagawa ko bang iba ang gawin? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot ang huling tanong na yan. Dahil kapag ang puso mo ay gutom, lahat ng lason ay nagmumukhang pagkain. Lahat ng mali ay nagmumukhang tama hanggat hindi pa dumarating ang singilan. Narinig ko ang tunog ng unang tilaok ng manok. Umaga na. Ang araw na ito ay ang unang araw ng natitirang bahagi ng buhay ko. Isang buhay na wala ng Leandro, wala ng Tomas, at wala ng Lucio. Kinuha ko ang cellphone ko. May isang missed call mula kay Nanay Milagros at isang text mula kay Leandro. Leandro, nakaimpake na ang mga gamit ni Tomas. Dadalhin ko siya sa Japan. Huwag mo na kaming hahanapin. Ipinagdarasal ko na sana mahanap mo ang kapayapaan na hindi mo nahanap sa piling namin. Nabitawan ko ang cellphone sa damuhan. Humiga ako sa bench at tinitigan ang langit na dahan-dahang nagbabago ang kulay mula sa itim patungong anong asul. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng susunod na kakainin o kung saan ako matutulog. Ang alam ko lang, sa wakas, wala na akong itinatago. Ang katotohanan ay narito na, kasing linaw ng sikat ng araw. At ang katotohanan yun ay napakasakit, napakabigat. Pero ito lang ang tanging paraan para makahinga ako ulit. Minsan, ang bawal na pag-ibig ay hindi naman talaga tungkol sa dalawang taong nagmamahalan. Tungkol ito sa isang taong nawawala at sa paghahanap niya sa sarili niya sa mga maling bisig hanggang sa wala na siyang mabalikan. 5 taon na ang lumipas. Sabi nila, ang panahon ang pinakamagaling na manggagamot. Pero sa kaso ko, ang panahon ay isa lang saksi na hindi kailanman nakakalimot. Nandito ako ngayon sa isang maliit na bayan sa labas ng Cagayan de Oro. Malayo sa Davao. Malayo sa lahat ng nakakakilala sa pangalan ko. May 3 bagay sa maliit na silid na inuupahan ko na nagpapaalala sa akin kung nasaan na ako sa buhay. Isang lumang electric fan na maingay ang ikot pero hindi naglalabas ng lamig. Isang maliit na altar na may isang pirasong puting kandila. At ang tanging larawang itinago ko, isang luma at kupas na litrato ni Tomas noong 5 taong gulang pa lang siya, bago pa naging malungkot ang mga mata niya. Nagtatrabaho ako ngayon bilang volunteer sa isang support center para sa mga kababaihan. Mga babaeng biktima ng karahasan, mga babaeng naliligaw ng landas, at mga babaeng gaya ko noon. Mga babaeng may mga lihim na hindi nila kayang bitbitin ng mag-isa. Noong isang araw, may lumapit sa akin. Isang batang babae, siguro ay nasa 25 lang ang edad. Umiiyak siya habang hawak ang cellphone niya. Sabi niya, may nag-text daw sa kanya na lalaki, ang matalik na kaibigan ng asawa niya. Sabi daw sa kanya, mahal kita, itatago kita. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Nakita ko yung kislap ng takot na hinaluan ng gutom sa atensyon. Iha, sabi ko sa kanya, habang hinahawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Bago mo pindutin ang reply, itanong mo muna sa sarili mo, handa ka bang mawala ang lahat para sa isang taong ang tanging kayang ibigay sa iyo ay isang mabilis na yakap sa dilim? Handa ka bang mabuhay ng may mantsa na kahit anong kuskus mo ay hindi na mabubura? Hindi siya nakasagot. Pero nung makita niya ang mga mata ko, ang mga matang punong-puno ng kwento ng pagkakamali, binaba niya ang phone niya at doon ko napagtanto, ito na ang silbi ko sa mundo. Ang maging isang babala. Si Leandro, paminsan-minsan ko pa rin siyang nababalitaan kay Belen. Masaya na raw ang buhay niya sa Japan kasama ang bago niyang asawa, isang mabait at tapat na Haponesa. Si Tomas naman malaki na raw, grade 10 na at adik pa rin sa basketball. Hindi na nila ako hinahanap. Para sa kanila, namatay na si Winona noong gabing iniwan niya ang lahat sa Davao. At marahil,
mas mabuti na rin iyon. Mas madaling alalahanin ang isang patay kaysa ang babaeng sumira sa sarili niyang dangal. Si Lucio naman, nabalitaan kong ibinenta na niya ang garahe niya. Sabi nila, nakita raw siya sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, nag-iisa, matanda na at madalas na nakatingin lang sa alon. Hindi kami kailanman nag-usap ulit. Dahil ang pag-ibig namin ay hindi naman talaga pag-ibig. Isa lang, yung pagkakamali ng dalawang taong naghahanap ng gamot sa maling botika. Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako naglalagay ng pulbos o lipstick. Hinahayaan ko ang bawat guhit ng pait at pagsisisi na lumitaw sa mukha ko. Dahil ang bawat guhit na, yan ang nagpapatunay na totoong tao ako. Isang taong nagkasala, isang taong nadulas, pero isang taong pilit na bumabangon kahit wala nang balikan. Ngayon ko lang napagtanto. Sa lahat ng taon na lumipas, hindi si Lucio ang hinahanap ko noon. Hindi rin ang atensyon ng isang lalaki. Hinahanap ko ang sarili ko. Yung bersyon ng sarili ko na nararamdamang mahalaga, yung nararamdamang nakikita, at sa lahat ng paraan na maaari kong piliin, pinili ko ang pinakamapanganib at pinakamadugo. Hindi ko kailanman mapapatawad ng buo ang sarili ko. At siguro, yun ang nararapat kong parusa, ang mamuhay sa piling ng sarili kong anino. Kung pakikinggan mo ang kwento ko, baka husgahan mo ako. Baka sabihin mo na nararapat lang sa akin ang lahat ng sakit na ito. At hindi ako magagalit sa iyo, dahil tama ka naman. Pero kung ikaw ay nasa posisyon ko ngayon, kung ikaw ay nakakaramdam ng lamig sa piling ng asawa mong malayo at may isang lalaking nag-aalok sa iyo ng init sa gitna ng bagyo, sana maalala mo ang boses ko. Sana maalala mo ang mantsa sa puting blouse ko, dahil ang bawal na pag-ibig ay parang isang magandang bahay na gawa sa salamin. Nakakamangha sa labas, kumikinang sa ilalim ng buwan. Pero kapag nabasag, ang bawat piraso nito ay manunuot sa balat mo at mag-iiwan ng mga sugat na hinding-hindi na maghihilom. Huminga ako ng malalim. Pinatay ko ang aandap-andap na bumbilya sa silid ko. Sa dilim, naririnig ko ang huling tiktak ng orasan bago ako lamunin ng tulog. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang mapatawad ka ng iba. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang kayanin mong tumingin muli sa salamin at sabihin, kasalanan ko. Pero narito pa rin ako. Paalam, Leandro. Paalam, Tomas. At sa'yo na nakikinig. Mag-ingat ka sa mga lihim na itinatanim mo sa dilim. Dahil balang araw, aanihin mo rin ang bunga nito. At sana, sa araw na yon, meron ka pang matuluyanan